Muslim sa oras na ito. Ay, Andre. Alhamdulillah sa mga kalusugan na naibigay sa Allah sa atin, lalo na ang ating mga buhay ngayon. Alhamdulillah, kasama ko din ulit si Sheikh Jainal Abidin Lapasaran sa aming topiko ngayon. Magpapasalamat kita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga biyaya na tanggap natin habang tayo ay nabubuhay pa, mga kapatid sa agama at mga non-Muslim. Alhamdulillah nga nandyan pa rin kayo, palaging nanonood, nagsubaybay sa feeds na ito. Alam kong maraming nakaalam at nakapanood at nakabyo ngayong gabi. Alhamdulillah, lubos akong nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa inyong lahat nga nakabyo ngayong gabi. Nandito si Ustad Sheikh at nagpapasalamat ako nga ngayong araw na ito, araw linggo, nakasama din natin siya ulit sa last episode namin. Tungkol sa Tauhid. Tungkol sa Tauhid episode 4 or 5? Episode 5. Bigay ko kayo kay Sheikh sa kanyang statement ngayong gabi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin, siyama baqiyatullahi fil ardin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa agama Islam, alhamdulillah, narito na naman tayo para makapagpatuloy sa mga nasimulan na mga kaalaman tungkol sa Tauhid at naway pagpalain tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating kabutihan na ginagawa at naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga kabutihang amal sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung hindi tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga amal, ay matitiyak natin na hindi tayo mabuti sa kabilang buhay. So inshallah, ang mga ginagawa namin dito magbibenefit sa ating lahat, especially sa mga kaalaman na ating ipinarating sa ating mga kapatid na mga uhaw sa kaalaman at magbibenefit sa kanilang buhay, sa kanilang mga gawaing pang-araw-araw, ang kaalaman na kanilang matutunan sa mga ilang araw na, mga ilang weeks na mga nakaraan, so tungkol sa Tauhid. So bali, inshallah, pag matapos ang Tauhid na ito, sa pagpapalaganap natin sa tungkol sa Tauhid, ay papasok tayo sa next episode tungkol naman sa justice ng Allah at tungkol sa
imama, prophethood, itong usuluddin, itong rules of religion, pillars of religion, at pagkatapos papasok na naman tayo sa Furuuddin. Itong branches ng agama, branches ng religion. So, inshallah, mangyayari ito, magagawa ito, matutupad ito. Magbibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng medyo sapat na oras, sapat na pagkakataon, especially sa lifespan natin, no? Dagdag na buhay. Kasi hindi natin alam na sa kabisihan natin ngayon, no? Sa mga pinag-aabalahan natin sa ating mga trabaho, ay ini-insert natin yung ganito. Kasi itong mga ginagawa natin ay talagang ito yung panghabang buhay. Ito yung kaligayahan natin sa panghabang buhay yung ginagawa natin. So hindi ito basta-basta na gawain, hindi basta-basta na programa. Kasi ang programang ito, malaki talaga ang maitutulong natin ito sa ating mga sarili at sa ating mga kapatid. So ibalik ko sa iyo, kapatid. Alhamdulillah, Sheikh. Itong programa namin, ang hangad namin, yung pang-akira, yung kaligtasan natin. Itong mga mensahe namin tungkol sa tauhid, ito ang silbing gabay natin sa ating pamumuhay, sa espiritual, na yung mga hindi pa alam at yung nagkakaalam, madagdagan ang iyong kaalaman, at yung mga hindi alam, maalaman nila, alam na nila yung ano ang topic namin ngayon. Alhamdulillah sa mga mensahe ni Sheikh. Ito ang Tauhid, Sheikh. Last episode natin ito. Inshallah, magiging last na ito ng talakayan natin tungkol sa Tauhid. Episode 5 na ito. Ito episode 5. May tanong ako kay Jose. Dali, magsimula na tayo. Okay. Mag-start na ba? Okay. Sige. May tanong ako sa iyo, tungkol sa last episode natin ngayong gabi. Yung tanong ko, naghandaan ko ito, parang yung mga viewers natin, kung medyo mahiyang magtanong, itanong ko na ngayon. Ito ang number 1 na tanong ko sa iyo, Sheikh. Kung walang kailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit dapat nating sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala? So, napakagandang katanungan ang itinanong mo ngayon, kapatid. Sa totoo lang, alam natin, palagi na natin yan na nababanggit, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lang siyang lumikha sa mundong ito, sa mga langit, sa mga lupa, at sa lahat ng mga nilalaman ng mundong ito. Siya lang talaga ang tagapaglikha nito. At alam din natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang pangailangan at wala siyang kailangan. Hindi niya kailangan yung mga makhluk. Hindi niya kailangan na magkaroon siya ng kasama. Nilikha niya ang mundo para meron siyang kasama. Hindi niya kailangan yun. Nilikha lang niya ang mundong ito para makilala siya. So, sa kaalaman natin tungkol sa Tauhid, especially sa
kaalaman o kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nangangailangan ng ating pagsamba. Kahit na sabihin natin na tayo ay magsamba sa Kanya, dapat tayong magsamba sa Kanya, alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kailangan. Talagang hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay hindi niya kailangan ang ating pagsamba. Bakit hindi niya kailangan ang ating pagsamba? No? Kasi alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala is unlimited. Wala siyang pangailangan. Wala siyang kailangan. Sa kahit anumang mga makhluk, wala siyang kailangan yan. Kailangan lang natin, no? Sumamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay ikakabuti rin natin. Ito ay ikakabuti natin. Hindi ito nagbibigay benefit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nagbibenefit sa ating mga sarili. Kaya natin siya sinamba dahil para din sa ating ikakabuti. Now, ano ba yung mga benefit? No? Ano ba yung mga kabutihan na maidudulot natin? Maidudulot ng dasal na ito. Itong pagdasal na ito dito sa atin. At ano ba ang mga kabutihan na maidudulot dito sa atin? Maraming mga kabutihan na maidudulot dito sa atin. Unang-una, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin. Ibig sabihin, lahat ng mga jin. Hindi ko nilikha ang lahat ng mga jin at ang lahat ng tao. Ins, lahat ng tao. Illa liya'budun. Para sila ay sumamba sa akin. Para sila ay magpasalamat sa akin. Para sila ay makilala nila. Okay. Dito tayo sa pagpapasalamat. Benefit yun ang ating pagdasal natin sa Kanya ay para magpasalamat tayo sa Kanya. Sa time na tayo ay namulat sa Allah subhanahu wa ta'ala, namulat tayo dito sa mundong ito. Binigyan niya tayo ng mata para makakita. Binigyan niya tayo ng tenga para makarinig. Binigyan niya tayo ng ilong para pang-amoy. Binigyan niya tayo ng bibig, ngipin, dila para makapagsalita. Laway para mabuti yung pag-ano natin. Binigyan niya tayo ng kamay, mga daliri para makahawak-hawak tayo ng anumang yung mga hahawakan natin. Binigyan tayo ng mga paa para tayo ay makalakad. Binigyan tayo ng pag-iisip, binigyan tayo ng utak, binigyan tayo ng buhok, binigyan tayo ng iba pang mga kailangan natin. Now, nang malaman natin na ang mga bagay na ito na nandito ngayon sa atin, na ang mga bagay na ito ay napakahalaga para sa atin, sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw, diyan natin maiisip ang ating pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamagitan ng ating pagdasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nakilala natin siya. Siya ang pinagmulan at siya ang dahilan kung bakit mayroon tayo nito. Sa time na tayo ay hindi pa tayo naghihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam na niya kung ano yung mga pangangailangan natin sa mundong ito. Kaya binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kailangan natin. Ito ay nandito pa lang sa ating pangatawan. Hindi pa nakasali dito yung nasa labas. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabi para tayo ay makatulog ng maayos. So, isa yun sa mga benefits
Yung mata, binipis yun. Isa yun. Ilong, Oo, paa, o tungkol sa paa. lahat-lahat binipis yun. Lahat yun. So, sa gabi, para tayo ay makapagpahinga, para tayo ay makatulog. Sa araw naman, para tayo ay makakita kung ano yung mga makikita natin na mga ayaw, mga sign ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng mga pangangailangan natin, no, talagang hindi na natin mababanggit pa yung iba. Hindi na kailangan din na banggitin pa natin yung iba. Ito pa lang, mga palatandaan na ito na tayo ay naobliga sa ating pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan kita ng halimbawa. Kapag ang isang tao o di kaya ay isang taong pumunta sa iyong bahay at nagdala ng pasalubong. Ano ba ang tapos yung nagdala ng pasalubong, inutusan lang. Ano ba ang may isip mo? Hindi, siyempre, ma-oblige ka. Sino nagbigay nito? Di ba? Sino ang nagbigay nito? Sabi no si Pulan. Mafe-feel mo, mararamdaman mo yung pagpapasalamat mo. Alhamdulillah, salamat. Na kumbaga na-oblige ka doon sa sarili mo, ma-oblige ka, maobliga ka, na sabihin mo ito na salamat, pagkisabi salamat talaga. Ganyan yung mangyayari sa Al-Fatiha. Tingnan mo sa Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Unang salita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Pagkatapos, Ar-Rahmanir Rahim. Ang mapagpala, ang lubos na mapagpala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ang lubos na maunawain. Napakaganda, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. So diyan pa lang, napakasarap na sabihin mo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala na ganito. Yung pagpapasalamat mo siya. Dahil nakikita mo yung mga aya, yung mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Kaya nga, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Taha, chapter 20, verse 14, sabi dito, Innani anallah. Katotohanan ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ako ang Allah. La ilaha illallah. Walang ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana. Walang ibang Panginoon maliban sa ako. Fa'buduni. Sambahin ninyo ako. Wa aqimis salata li dzikri. At itayo ninyo ang inyong pagdasal para sa pag-remember ninyo sa akin. Yan ang sinabi ng Allah. Ayan ang pagpapasalamat, no? Fa'buduni. Pangalawa, na magbibinefit sa atin yung pagdasal natin. Hindi ang pagbigay karagdagan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang pangangailangan. So, isa doon yung pagbibinefit sa atin, itong pagdadasal natin sa Kanya, ay yung pag-angat natin sa ating sarili.
The more tayo sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, umaangat yung ano na. Wala nang ibang mga means o mga paraan para tayo ay umangat sa Allah. Kundi ito lamang pagdasal natin sa Allah. Para mailibit tayo. Itong pagdasal natin sa Allah. Kasi dito yung communication mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagdasal mo sa Allah, pakikipag-usap mo sa Allah, dito mo mafe-feel, dito mo magagamit yung pakikipag-usap mo sa Allah tungkol sa pamamaraan ng pagdadasal mo sa Allah. Yung pag-iilibit. Kaya nga, dahil sa pag-ilibit mo sa pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa mga paraan na tayo ay maa-aware tayo. Ibig sabihin, yung pagdasal natin sa Allah, yung pagdasal natin sa ayat sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Aqimi salata lidhikri. Itayo ninyo ang pagdadasal for my remembrance. Para ma-remember mo palagi ang Allah. Tingnan mo yung palagi magdadasal sa Allah. 5 times a day. Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib, saka Isha. Every day na nagdadasal siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, 5 times a day, palagi niyang masa sa isip ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi aqimi salata lidhikri. Itayo ninyo yung pagdadasal ninyo para sa pag-remember niyo sa akin. So the more na sumunod ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more na magdasal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more mo mariremember ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong paraan na ikaw ay nagre-remember sa Allah? Ang paraan ng pag-remember mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay mag-remember sa Kanya, para ma-aware ka palagi, o para ma-aware tayo palagi, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay aware siya. Alam niya ang malaki at maliit na kasalanan natin. Always na ma-remember natin yun na ang Allah subhanahu wa ta'ala aware sa lahat ng mga ginagawa natin araw-araw. Publicly or privately. Aware siya sa lahat ng ginagawa natin, sa private man or sa public. Sa labas man o sa secret. Yun ang palagi nating ma-remember. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay aware siya sa lahat ng mga ginagawa natin. So alam niya lahat, Ustad. Alam niya lahat. Alam niya lahat, yan ang isa sa mga dahilan na inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdasal kayo, aqimi salata lidhikri. Itayo ninyo ang inyong pagdadasal para ma-remember ninyo ako na aware ako sa lahat ng mga gawain ninyo. Malaki man na gawain ninyo o maliit man na gawain ninyo. Malaki or maliit. Para at least na ma-remember natin na aware lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aware siya sa lahat ng ating mga. Yan, ang isa yan sa mga Benefits. Oo, isa yan sa mga benefits na para at least na maano tayo. Yun. Pangalawa, isa sa benefits na naman doon, yung pagdadasal natin sa Kanya, is yung para makaiwas tayo sa kasalanan. Ganun. Alhamdulillah. Paano ba yun? Paano ang pag-iiwas natin sa kasalanan? Tingnan natin, ha? Tingnan mo. Kapag tumayo ka or itayo mo yung pagdadasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang iniisip mo ay dapat tama yung pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsikapan mo na tama yung pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala 5 times a day, Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib, at saka Isha, magiging tama yung pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag hindi maging tama ang pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapawalang bisa yung sakripisyo, yung paghihirap mo sa pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinagsikapan mo na maging tama yung pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Now, dahil sa pinagsikapan mo yan, yung pagdasal mo sa Kanya na maging tama para ma-accept ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdasal mo sa Kanya, yan ang magiging dahilan na maiwasan mo yung paggawa mo ng kasalanan. Ha? Ayaw mong gumawa ng kasalanan. So, ano yung mga kasalanan? Maraming mga kasalanan. Iba't ibang mga kasalanan na magawa ng tao. So, para maiwasan ang kasalanan na yan, no? Iniingatan mo na hindi masira yung pagdadasal mo sa pamamagitan ng pag-iwas mo sa mga kasalanan na yan. Kasi kapag hindi mo iiwasan yung kasalanan mo, yung paggawa ng mga haram, yung mga gawaing haram, makukurap yung pagdasal mo. Ang ibig sabihin, Tad, kung gumagawa ka ng mga haram, hindi tatanggapin ng Allah yung dasal mo. Hindi matanggap ng Allah. Yan ang koneksyon dyan. Kapag gumawa ka ng haram, mga muharramat, hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdasal mo. So, dahil sa iniingatan mo yung pagdadasal mo para ma-accept ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdasal mo, yan ang dahilan para maiwasan mo yung mga kasalanan. Yan ang dahilan na para maiwasan mo yung kasalanan. Kaya nga, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sa katunayan, ang sambayan, ang prayer, ang pagdadasal, ay Kabura? hindi. Tanha, ibig sabihin, makapagpigil sa iyo mula sa paggawa ng Kasalanan. masama at saka yung hindi mabuti. Yung sambayan, para makapagpigil, inna salata, sa katunayan, ang sambayang ay makapagpigil sa paggawa mo ng kasalanan. Paggawa ng mga muharramat, mga gawaing hindi mabuti. Yung sambayan. So, yung kasali na yung ugali mo, dyan. Yung ugali, Kasi yung ugali, sa akhlak yan, akhlak. okay, kung yung ugali medyo hindi masyadong mabuti sa kapwa-tao, isa yon sa hindi tatanggapin ng Allah yung dasal mo. Kasi ugali, isa sa mga paraan ng hindi pangtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dasal mo ay yung ugali rin. Okay. Kasi hindi naman pwede na yung magiging tama yung belief mo sa Allah. Yung belief mo, no? At saka maging tama din yung Islamic law. Tapos, napakasama yung ugali mo. Hindi naman tama yun. Hindi tanggapin yun. Maging mali talaga. So, dapat maging tama yung tatlo. Yung akhlak. Alhamdulillah. So, dyan papasok yung akhlak din. Anil fakhsha iwal munkar. Inna salata tanha anil fakhsha iwal munkar. Kaya nga, paano mo maingatan yung pagdasal mo na protected siya para matanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdasal mo? No? Matanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung dasal mo. Ay sa pamagitan ng pag-iwas mo sa mga bagay na mga muharramat. Mga bagay na mga haram. Yung mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, zakat. Yung talagang napaka-kuripot, sa tawagan na. Report yan. Kuripot, no? Okay, tama yan. Talagang, siya? Nang dili kayo maghatag ba? Kang yung nagpugong sa pera niya. So, yung hinawakan yung palagi yung pera niya. Yun. Report. Kuripot, no? Na, kung mahal niya ang pagdasal, tapos kuripot siya, sa may iyang pilion. Madaot ang iyang pagdasal niya, tapos hindi siya magbigay ng zakat.
or ma-accept ang dasal niya para magbigay siya. Masisira yung ano niya. Masisira niya. So, magbigay talaga siya ng zakat o magbigay siya ng sadaka. Kasi yung zakat at sedekah, obligatory yun. Yung zakat ang obligatory pag mayroon kang ano, Oh, kaya zakat. mo yun. Okay. Yung Pangalawa is yung paghaz. Halimbawa, nandito ka lang sa Pilipinas, tapos yung Makkah is napakalayo, sasakay ka pa ng eroplano. So, magiging obligatory sa'yo kung kaya mo naman, kung may pera ka. Kung kaya mo, may panggastos ka. Obligatory yun. Bakit obligatory? Bakit gagawin mo yun? Dahil iniingatan mo yung pagdasal mo. Okay. Ha? Iniingatan mo yung pagdasal mo. Kasi yung pagdadasal mo, ang acceptance ng pagdadasal mo kapag umiiwas ka sa mga ipinagbawal ng Allah. Yes. Ngayon, kapag hindi ma-accept yung pagdasal mo, mayroon kang mga ginagawang kabutihan, hindi rin ma-accept yun. Yung mabuti mong gawa, tapos hindi ma-accept yung dasal mo, hindi rin yun matanggap. Kaya nga, yung kabutihan, yung mga gawa mong mabuti, nakasalalay yan sa acceptance ng iyong pagdasal sa Allah. Acceptance ng iyong dasal. Ano ba ang quality ng pagdasal mo sa Allah? Anong quality ng pagdasal mo sa Allah? Nakasalalay yan. Nakasalalay yung kabutihan mo sa acceptance ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dasal mo. So, gumagawa ka ng mabuti dahil gusto mo ma-accept ang sambayang ng Allah. Iniwasan mo yung mga muharramat dahil gusto mo hindi masira yung pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, balikan ko, Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sa katunayan, ang sambayang ay makapagpigil siya sa mga masasama. No? At saka mga munkar. Ayan. Okay, no? Tapos, isa na namang uri ng benefit para sa atin yung pagdasal natin. Itong cleanliness. Yung paglinis. Paglinis. Mm. Ha? Alam mo naman siguro, tungkol sa paglinis, no? Alam mo naman siguro, hindi matanggap ang pagdasal mo kung hindi ka kung junob ka. Halimbawa, kasi mayroong mga ritual yan na dapat maligo ka muna bago ka magdasal kung ikaw ay junob. Ha? Junob. Ibig sabihin, bago ka magjunob, bago ka maligo ng gusol, no? Gusl, junob, maglinis ka muna. Linisan mo muna yung privates ng part mo. Part mo yung mga... Linisan mo muna, maglinis ka muna. Ganyan. Pagkatapos niyan, saka ka pa magligo ng guslo junob. Yeah. Gusol junob. Ligo. So, ibig sabihin, malinis ka na, pero maggusol ka pa. At pagkatapos ng gusol mo, okay, pwede ka nang magdasal. Kasi hindi ma-accept ang sambayang mo, yung prayer mo, kapag hindi ka maglinis muna ng katawan mo sa panahon na ikaw ay junob. Diba? Pangalawa, So may proseso, Ustad. may mga proseso yan. May proseso talaga. May proseso yan. Yung sambayang, ha? Sambayang yan. Kasi alam mo kung paano ma-accept ang sambayang mo, ito gawin mo. Gawin mo muna ito. Saka mo pa bago ma-accept yung pagdadasal mo sa Allah. For example, Ustad, balikan to yung junob. Ano mo lang, diretso mo lang magligo ka talaga. Diretso ko lang. Hindi ka na maglinis. Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat magniyat ka muna sa pagligo mo ng junob, no? Ligo mo ng guslo junob. Dapat alam mo kung paano isagawa yung Unang-una isang ulo. Liguin mo muna yung ulo mo. Basahin mo muna yung ulo. Pero nagniyat ka na. Ingat ka na. Kung tertib ba yun or iltimasi? Yung tertib is ang sequence ng pagligo. Yung iltimasi, yung pag-dive mo sa swimming pool or kaya ay saan ka isang lang yun. Pero kadalasan sa atin ay ang maligo tayo, ibig sabihin yung gripo, no? Sa banyo man. So ang unang gagawin mo dyan ay ang ulo. Pagkatapos, in the left side ng katawan mo, buhusan mo yan.
Hanggang dito. Pero bago mo yan gawin, mag-istibra muna. Ibig sabihin, mag-istibra ka muna ng private part mo. Okay. Mag-istibra ka muna sa private part mo. May mga ipagsagawa yan. May mga paraan paano mag-istibra. First unahin mo yung pag-istibra mo. Pag-istibra mo muna. Okay. May mga paraan. So the right side of your body hanggang papunta dito sa paa. Pag satisfied ka na nabuhusan na lahat ng katawan mo, sa right side ng katawan mo, satisfied ka na dyan, so yung pangatlo na naman, yung the left side of your body. Buhusan mo na naman mula dito, papunta dito, yan, hanggang lahat ng party ng skin, basta sa right side. So, nagawa mo na, no? So, kahit na hindi ka na magwudo, pwede na yon. Kahit hindi ka magwudo, at least nagawa mo na yung pagligo ng gusol ng state Wajib of yan, junub. wajib. Wajib talaga yan. Wajib. Wajib talaga Usul yan. junub wajib tertibi. Kurbatan Ilallah. ilallah. So, ganun ang gagawin mo. So, pwede ka lang hindi mag-abdas. Gawin mo yan. Pero may mga cases naman yun. So, yan ang major ablution. Minor ablution is yung maggusol, magwudu. Yun ang minor ablution. Yung major ablution yan. Yung gano'n. So, pag malaman mo na wajib yan, so natural lamang na gagawin mo talaga ang pagligo mo ng guslul junub bago ka magdasal. Ngayon, kung hindi mo yan gagawin, ma-accept mo yung pagdadasal mo. Hindi ma-accept yung pagdadasal mo. Kaya nga, yung pagdadasal ay isa sa mga paraan ng benepisyo natin ay yung cleanliness. Okay. Yung cleanliness. Yung gusol. At saka yung ablution. So alam mo naman na 5 times a day tayo nagdadasal. Fajr, Zuhur, Asar, Maghrib at saka Isa. Alam mo naman siguro na ganun ang gagawin natin. So every prayer, nagbuwudo tayo. So malinis palagi. Ganon din yung damit natin. Dapat malinis din yun. Yung mga damit natin, walang najis na kasali doon sa damit natin. So isa yan sa mga yung benefit natin tungkol sa pagdasal natin sa Hindi kailangan ng Allah tungkol sa pagdasal natin. Yung panghuli, itong yung alam mo naman siguro na yung 5 times a day na pagdadasal natin ay meron talaga yung time. Oras. May time yan. May oras talaga May yan. oras. So, sa Fajr is mga 4:30 ng madaling araw at before sunrise. Fajr yan. Yan yung time niya talaga. At saka sa tanghali, sa mga 12 o'clock or mga 12:15, yun, mag-i-start na yung time niya. Right time ng Zuhur. Tapos yung Asar, so pagkatapos ng Zuhur, doon na siguro sa mga alauna or ganyan. Tapos yung Maghrib, saka Isa. May time talaga yan. May time yung pagdadasal. Specific time. Okay. Ano ba ang may dudulot sa atin doon? Ano ba yung benefit na makukuha natin doon sa pagdadasal? Yung time na yun. Madidisiplina tayo. Madidisiplina tayo sa pagdating talaga ng oras, gagawin natin yan. Di ba? Intact. Fix talaga yung time. So, madidisiplina tayo dyan. Pagdating ng Zuhur prayer, schedule kasi yan eh. So, ibig sabihin, ma-prepare ka sa mga gagawin mo. Prepare talaga. Prepared ka talaga. Always prepare yung gagawin. Before magwakto, so nagpiprepare ka na, nagbibihis ka na, ano ba yung ginagawa mo? At least, hinihintay mo na yung wakto ng pagdadasal. Yan ang mga ilan sa mga benefit ng pagdadasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ating makukuha, hindi magbigay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo magbigay para idagdag natin sa kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang wala siyang pangangailangan. At hindi niya kailangan yung pagdadasal. Kundi sumamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala para din sa ating ikakam.
para din sa kapakanan natin, yung pagdasal sa Allah. Kaya nga sa tanong mo, ano yung tanong mo? Kung hindi, Kung walang kailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit dapat nating sambahin ang Allah? yun. Yun ang una. Kung walang pangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit dapat natin sambahin ang Allah? Yan. Okay. Napakalinaw, Ustad, sa sagot mo. Napakasarap pakinggan. Napakaraming benepisyo na ating matutunan Sa prayer. sa prayer, no? Yung mga viewers natin na nagka-view ngayon, dagdag kaalaman ito. Sige. Sige. Dagdag kaalaman. Yung mga sagot mo, dagdag kaalaman. Maraming benepisyo sa prayer, yung sagot mo sa unang tanong ko. Ito naman ang pangalawang tanong ko, Sheikh. Ano ang kahalagahan ng tauhid kaugnay sa ibang paniniwala? Napakagandang tanong yan. Ano ang kalagahan ng tauhid Sa ibang paniniwala. kaugnay sa ibang Paniniwala. paniniwala? Alam natin na isa na dyan yung tauhid. Pangalawa is yung justice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo is ang nubuwa, yung prophethood ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga propeta ng Allah. Yung pangapat, yung leadership. Panglima is yung kiyama, yung maan. So, ito yung mga paniniwala. At ito yung tinatawag natin na usuluddin or pillars of Islam or pillars of religion, usuluddin. Pillars of religion or roads of religion. Now, sa tanong pa lang, kung ano kaimportante ang tauhid sa ibang paniniwala, ang tauhid ay, yan yung foundation ng ibang paniniwala. Foundation yan ng justice ng Allah. Foundation yan ng pagkapropeta. Foundation yan ng leadership. Divine leadership. Foundation yan ng maat. Yung tauhid, yung pagkaisa sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan yung foundation niya. Yan ang pinaka-foundation o root foundation ng ibang usuluddin. Yung tauhid. Kasi pag wala ang Allah, mayroon bang propeta? May maad ba? Mayroon bang ano? Wala, no? Tama. Yan yung pinaka-foundation. Ibig sabihin, yan ang pinakamahalaga. Unang pinakamalaga. Yan ang pinakamahalaga. Kaya nga, may hadith na awaluddin. No? Awaluddin, ma'rifatullah. Ibig sabihin, ma'rifatuhu, ma'rifatullah. First in religion daw, sabi dyan sa hadith na yan, first in religion na dapat mong alamin, dapat mong matutunan, is ang pagma'rifa mo sa Allah. Ibig sabihin, to acknowledge Allah. Kilalanin siya. First and foremost in religion is to know Allah. To know the Creator of the universe. That is the first and foremost. So dapat kilalanin. Na ma-acknowledge mo ang Allah, ang pagmaaripa mo sa Kanya. Yan ang pinakaunang-una talaga. Kasi, kung hindi mo mamaarifa ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang silbi ang pagmaarifa mo sa iba. Walang silbi ang ibang mga paniniwala. Walang silbi. Paniniwala mo sa mga just, paniniwala mo sa mga propeta, sa divine leadership at saka sa maat. Walang silbi yun. Kung hindi tama yung pagmaarifa mo sa Allah, ang pagmaarifa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So foundation talaga. That is the foundation. Yung pag-acknowledge mo, yung pagkilala mo, how to know, or ang pag-acknowledge mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang the first. Yan. Kaya nga, isa doon yung وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang ibig sabihin doon, na hindi ko nilikha ang mga jinn at saka yung mga tao except to know me.
not to worship me. How to worship Allah if you do not know Him? Paano mo masamba ang Allah? Ang Creator mo kung hindi mo naman siya kilala. That is the first. Yan ang pinakaunang-una sa lahat na bakit nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para kilalanin siya. So, napakahirap pasukin ang paraiso kung hindi mo alam. Kung hindi mo siya kilala, Hindi mo kilala at hindi mo alam kung anong gawin mo. kung sino siya. Kaya nga bakit ito ang inuna natin, itong tauhid? Kasi ito talaga ang kautusan ng Islam. Na dapat natin unahin ang tauhid bago tayo papasok sa iba na namang ano. So, yung mga viewers natin, aware sila dito. Dapat ma-aware sila dito. Kasi ang karamihan sa kanila, kampante na. Di ba? Ayan. Kampante na, nagdasal sila, hindi nila naitanong kung ano ba ang dapat gawin o ano ba ang kondisyon. So, talagang Napakahirap. napakahirap. Yan ang pasukin pinakaunang-una talaga. Nakilalanin mo siya. Ganyan. So, gaano ka-importante, di ba? What's the importance of Tauhid, no, in relation to other beliefs? Tauhid. Tauhid. Tauhid Ustad is Pinaka-importanting pinaka-importanting malaman natin. Ang lahat na nasa loob ng Tauhid. Kasi tingnan mo, kung correct yung pagtauhid mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging correct yung ibang belief mo. Magiging correct. At kapag magiging correct yung ibang belief mo, magiging correct din yung amal mo. Amal. So, connecting yun. Connected yan. Yan yung mga branch ng correct. Branches yan. Yung mga amal mo dito sa dunya, kapag correct yung tauhid mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, accepted yan. Pero pag hindi naman correct yung pagtauhid mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang silbi yung mga ginagawa. Kasi hindi naman correct. Kaya nga, ang acceptance ng mga amal natin, ang acceptance ng ating mga ginagawa natin, yung pagdadasal natin, yung pagpapasting natin, yung pagbibigay natin ng kawanggawa sa ibang tao, is the correctness, ang pagka-correct ng ating pagtauhid natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganyan ka-importante. Yung tauhid natin sa Allah. Yan talaga ang condition ng ibang mga usul. No? Usul. Yung nubuwa, yung maad, yung kabilang buhay, yan talaga ang pinaka-condition. Ayan. Mabuti na lang, Sheikh, nga ito ang una nating na-discuss from episode 1 hanggang ngayon. Na ito ang katapusan na episode. So, aware sila, yung mga viewers natin. Yes, alhamdulillah. Aware sila. So, maidagdag ka pa, Sheikh, sa sagot mo? Okay na. Okay na. Alhamdulillah sa mga sagot mo, Sheikh. Napakalinaw, silbing guide, at napaka-interesting talaga. Napaka-interesting yung sinabi mo. Alhamdulillah. No? Yung mga topiko natin, yung tauhid, from the beginning, first episode hanggang ngayon, silbing gabay ito, Sheikh, sa mga hindi alam. Gabay natin lahat. Lahat. Lalo-lalo na sa hindi alam. Nagiging remind ito Remind sa mga lang. nakakaalam. Paalaala lang. Paalaala sa mga nakakaalam. Okay. At kaalaman sa mga hindi pa nakakaalam. Okay. Alhamdulillah. Yun, alam ko marami nakabiyo ngayon. So, alhamdulillah, itong mga programa natin, itong page ni Sheikh Janal Abidin Lapasaran, wala kang ibang hangad, kundi pang-akirang topic. Okay. Alhamdulillah sa mga kasagutan mo, Sheikh. Napakalinaw talaga. Yun ang pangalawa. Itong pangatlo, Sheikh. Ito ang pangatlo kong sagot. Tanong. Ano ang pinaka
pangunahing prinsipyo ng tauhid? Ang pinakapangunahing principle ng tauhid is ang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yan talaga ang pinaka basic principle of tauhid. Yung kalimatul la ilaha illallah. Kalimatullah, la ilaha illallah. Yung kalimatul la ilaha illallah, ang sentence na there is no God except Allah, or walang ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan talaga ang pinaka-basic na principle ng pangunahin talaga yan. Kaya nga, pag may mga Christian or non-Christian na gustong tanggapin ang religion ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan talaga ang unang gagawin sa kanila. Na magsahada sila. Magsyahada. Sabihin sa kanila, sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah. Sabihin mo, ako ay sumasaksi na walang ibang Panginoon maliban sa Allah. Yan. At ako naman ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, si Allah ang sumugo doon. Na si Propeta Muhammad, alipin ng Allah, at saka si Allah ang nagsugo sa kanya. Sugo ng Allah. So, yan ang talagang pinakapangunahing prinsipyo. Pangunahing principle ng tauhid is ang pag-accept. Now, right after sa pag-accept mo sa la ilaha illallah, okay, Muslim ka na. Diyan pa lang sa upuan mo, pag-accept mo ng pag-recite mo ng la ilaha illallah mula sa puso mo, pagsaksi mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang ang mag-isa, na la ilaha illallah, Muslim ka na. Tatawagin ka ng isang Muslim. Muslim ka na. Believers. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Muslim Hindi ka pa. lang. Muslim pa lang Muslim yun. pa lang yan. So wala pang believers dyan. Hindi pa pwede Hindi pa kasali ang believers. Hindi pa. Muslim ka. Muslim ka pa lang. Okay. Hindi basta-basta maging believers dyan. Yun ang pinaka magandang tanong ko para maunawaan sa nakabiyo at tagasunod ngayong gabi. So, Muslim ka. Muslim ka. Pagkatapos mong La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matapos mabanggit yung la ilaha illallah, okay, Muslim ka na. Muslim ka. Okay. Pero hindi ka pa matawag believers dyan. Kasi kailangan pa ng pagdadasal, kailangan pa ng pag-fasting, kailangan pa ng pag-sacrifice, mga ganyan. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Waqalatil a'rabu aslamna. Ang mga Arabo daw, mga Bedouin, mga Arabo daw, sabi daw nila, Muslim, na kami, aman na. Amal, okay. Ibig sabihin, believer na kami. Arabo na yon, ang nagsasabi Arabo na. Ang mga Arabo na ang nagsasabi na believer na kami. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, sabihin mo sa kanila, wag ninyong sabihin na kayo ay believer na. La taqulo, sabi doon na aman na walakin kulo aslam na. Huwag ninyong sabihin na believer kami. Kundi sabihin ninyo na kami ay Muslim. Lamma yadkhulu imana fi qulubikum. Habang hindi pa pumasok sa kanila ang iman. Takot sa Allah. Ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa pumasok doon sa puso nila ang iman. Sa puso nila ang iman. So, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, especially yung mga bagong pasok sa Islam, galing sa Christian or non-Christian, kapapasok pa lang ng Islam, na sila ay Muslim. Muslim, pero hindi pa sila pwedeng tawaging mu'min. Hindi pa. Huwag mo nang tawaging mu'min. Muslim talaga. Yan. So, yung la ilaha illallah, balikan natin yun. Balikan. Kasi nabanggit natin yung non-Muslim, non-Christian, at saka yung Christian sa pagpasok na sa Islam, na ang first or pinakapangunahing banggitin nila na principle ng Tauhid is ang pagsaksi nila ng la ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. In short, yung la ilaha illallah. Yan talaga ang pinakapangunahin prinsipyo ng Tauhid is ang la ilaha illallah. Okay. Napagkalinaw talaga yung mga sagot mo, Sik.
Yun ang mga paliwanag na napakalinaw talaga. Mailagay sa puso. Actually, may dagdag ako doon tungkol Okay. sa aslam na, no, yung pagiging Muslim. Mm. Alam mo, yung Muslim na ano natin. Kasi may sabi diyan eh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kung kayong mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah at huwag niyong gawin na mamatay kayo maliban lamang na kayo ay Muslim. Okay. So ang lahat ng mga tao dapat talaga, lahat ng mga taong nagsaksi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ay tatawagin na Muslim sila. Sapat na yung tinawag ka, bumalik ka sa Islam. Huwag naman pwedeng sabihin natin na balik Islam. Mhm. Ha? Kasi magiging title yan eh. Balik Islam. Ato yung balik Islam, magiging hindi tama. Ganito yan, no? Okay. Lahat ng tao isinilang sa mundong ito ay Muslim. Mhm. Muslim talaga yan. Nang lumaki na ang batang ito, nakagisnan niya ang kaniyang mga magulang ay mga Kristiyano. Kaniyang mga magulang ay mga Yahudi. Ang kaniyang mga magulang ay mga pagano. Ang kaniyang mga magulang ay Muslim. So kung ano yung paniniwala ng mga magulang nila, sinunod ng anak. Mhm. Di ba? Okay. Okay. So dito lang muna tayo sa Christian na magulang. Mhm. Magulang na Christian. Okay, yung anak nagiging Christian din. Now, yung anak, nakapag-isip yung anak, questionable yung paniniwala ng magulang. Na magulang ko, Christian sila, tapos ang niniwala sila na ito si Jesus Christ ay Panginoon. Samantalang sinabi naman sa Biblia na hindi siya Panginoon. Sinabi naman ng Biblia na si Jesus Christ ay mayroon siyang Panginoon. So, that's questionable. O yun, nagpalit ng paniniwala yung anak. Oh. Yung may yakap. Tinanggap niya yung Islam. Kasi meron nagwasihat sa kanya, meron nagsabi sa kanya na, imbitahin kita sa Islam. Okay, ni-explain na naman at pagkatapos naliwanagan naman siya, edi tinanggap niya yung agama Islam. Okay. Sa pagtanggap niya sa Islam, diyan mo siya tatawagin, bumalik siya sa Islam. Bumalik sa Islam. Yan. Bumalik sa Islam. Balik Islam. Ha? Balik Islam. Iba yung balik Islam. Bumalik siya sa Islam. Bumalik. Bumalik sa Islam. Anong balik Islam ang Bisaya, mangguna? Balik Islam. Oh. Oh. Tagalog, bumalik sa Islam. Bumalik sa Islam. Pwede rin sabihin din, balik Islam. Balik siya sa Islam. Mm. Pero ang proper dyan sa na balik Islam, sa Bisaya managod. Mm. Proper mention, Balik. bumalik. Bumalik siya sa Islam. Now, pagkaraan ng 15 years, 20 years, 30 years, no? Tinawag pa rin siyang balik Islam. Balik Islam. Napakatagal lang, balik Islam pa rin. Balik Islam. Balik Islam. Okay. Yung iba naman tinawag na New Muslim. New Muslim. Yung iba, hindi, yung Muslim tatawag. Yung hindi Muslim. balik Islam. Tapos, yung iba naman, hindi ako balik Islam, New Muslim ako. Oh, okay. Kung New Muslim siya, meron namang mga bagong generation, 15 years old, tapos siya ay nasa mga 50 years old na, tawagin, New Muslim. New Muslim ako. Samantalang yung, hindi naman New Muslim, yung bata na yun na isinilang, hindi dumaan sa sa Christianity. Hindi naman matawag na New Muslim yun. Muslim, tapos tawagin ka New Muslim. Tapos meron kang anak na naman na hindi naman dumaan sa pagiging Christianity, hindi tatawagin din yun na New Muslim. Hindi naman yung dumaan sa Christianity, yung anak mo. O bakit siya tatawagin na New Muslim? Ikaw rin tatawagin ka rin na New Muslim. Ganyan, di ba? So, ang problema dyan, pagtawagin ka na balik Islam or New Muslim, bakit yung mga sabay? Hindi ba yun mga balik Islam? Yung mga sahabastad,
Di ba yun bumalik sa Islam? Okay. Ha? Pagdating ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, may mga Muslim na ba dyan? Saan galing si Abu Bakar? Saan ba galing si Umar? Saan ba galing si Usman? Saan ba galing sila Muawiyah? Sila Abu Sufyan? Sila... Sa madaling salita, Ustad, si Abu Sila- Bakar, si Umar, hindi yan Lahat niyan, verified. lahat ng mga... Balik Islam. Mga sahaba, lahat ng mga sahaba, no? Except lang kay, kay Ali, kay, Fatima, lahat ng mga sahaba, sila ay nagdadasal ng dumaan sila sa pagdasal ng mga demonyo. Ah, Yung iba naman ay mga Yahudiyan. Tinanggap lang nila ang Islam Yahudi ang dahil iba. sa Rasulullah. Ganun pala ang nangyari. Oh. Pagkatapos, sumali sila sa Rasulullah, kaya tinawag sila ng mga sahaba. Mhm. Mga kumpinyo ng Propeta Muhammad. Mhm. O now, ang tawag sa kanila ay mga sahaba. So anong nangyari? Bakit? Hindi ba sila balik Islam? So, ang madaling salita, Oh. sila ay qualified sa salitang balik Islam. Pwedeng tawagan silang balik Islam. Kasi galing sila sa ibang mga paniniwala, yung pagsimba ng mga rebulto. Oo. Gagaling sila doon. So, yung mga sahaba, tinawag sila mga sahaba kasi sahaba sila ng Rasulullah para at least may specific ba? Ma-specify mo yung na sila ay mga sahaba ng propeta, mga kumpinyo ng Rasulullah. Pero mga Muslim sila. Diba? So dito sa atin, hindi naman pwedeng mag-specific ka pa na ikaw ay balik Islam. Huwag mo lang sabihin yan na balik Islam. Bakit? Masama bang sabihin natin na ikaw ay Muslim? Masama ba yung sabihin natin na ikaw ay Muslim? Okay, bumalik ka sa Islam, huwag mo nang gamitin yung balik Islam. Muslim, bakit Muslim na lang ang gamitin sa'yo? Huwag na lang yung balik Islam. Huwag isali yung balik. Oh. Muslim. Muslim na lang. Huwag na lang. Straight to the point, Muslim. Oh. Huwag yung balik. Oh. Para at least, meron bang sama-sama ba? Para at least na magkakaisa yung mga... Kasi marami tayong maririnig ngayon na balik Islam ka lang. Oh, yun. Nakaka-insulto yan. Medyo, kung balik Islam ka lang, no? Ka lang, ha? Kasi hindi magandang pakinggan. Hindi talaga maganda yan. Parang kuang ka, ano ba? Parang behind ka. Mm. Oh, parang behind ka sa ganyang pananalita. Behind ka talaga. Balik Islam ka lang. O, di ba? Mm. So napakapangit talaga pag marinig ng tao na balik Islam ka tapos mayroong kang sasabihin sa kanya na traditional Muslim, no? Or native Muslim, Hindi masyadong... mayroon ka sana sabihin sa kanya. Tapos pag malaman niya na ikaw ay balik Islam, madali niyang sabihin sa iyo, balik Islam ka lang. So Bakit nagsabi ka ng ganyan? Nagiging hadlang yan. Hadlang. Oh. Kaya nga, Parang equal ang lahat, Islam. hindi ba advisable na gamitin ng Balik. isang tao na balik Islam ako? Ang dapat na advice talaga para sa iyo, Muslim. Muslim ka. Huwag mo na lang sabihin na balik Islam kasi sira talaga ang tingin ng Tao. ng iba. Iba. Hindi naman sa lahat. Oo. Ha? Huwag Hindi naman sa natin lahatin yung Mm. tingin lang ng iba. Oh, balik Islam ka lang. Parang i-underestimate. I underestimate. Kaniyan. Oh, ganyan yung pangyayari. Magwawali ka dyan, magdadawa, mga balik Islam lang yan. Mga balik Islam. Ganyan. Ganyan ang kanilang nasa isip nila. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah at huwag ninyong gawin na kayo ay mamamatay maliban lamang kung kayo ay sa kalagayan ng Muslim. Okay, balik Islam ha? Balik Islam. Muslim. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para magkaisa ang lahat, no? Dumaan sa Christianity or hindi dumaan sa Christianity, Muslim. sabihin na lang na Muslim.
Ganun na lang. Napakaganda talaga. Napakaganda. Napakagandang idea mo, Ustad. Ay, Sheikh. Napakagandang idea para sa Kaisahan. Kaisahan sa Allah. Unity of all Muslim. Kasi karamihan ngayon sa buong mundo, o ito sa Pinas, ginagamit yung balik Islam. Karamihan. Maririnig ko yan. Maririnig ko yan palagi. Tama. Napakagandang advice mo. Napakagandang advice mo. Sana, maipalaganap itong ganitong pagtawag. Muslim. Ayun na. May ka, Ustad? May dagdag ka pang... Wala. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah sa mga sagutan, mga advisable, o anong dapat gawin. Ito ang panghuli, Ustad. Sheikh, ito ang panghuli kong tanong. Ano ang gantimpala ng isang naniniwala nitong pangunahing prinsipal ng tauhid? Ganito lang yan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Kalimatu la ilaha illallah hisni. Ang salitang la ilaha illallah ay aking fort. Ibig sabihin, yung fort ko. No? Faman dakhala hisni amin azabi. Sino man ang papasok sa aking fort, masisecure siya. Maprotektahan siya mula sa aking punishment. Alhamdulillah. Yun ang sinabi ng Allah. So, ang reward ay ganyan. Maprotektahan ka sa punishment ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dala-dala mo ang la ilaha illallah. La ilaha illallah. So, napakahalaga. Kahit sino man. Kahit sinong tao. Kung sino man ang naniniwala ng la ilaha illallah ay protected ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nasa loob ng fort ng Allah subhanahu wa ta'ala at sino man ang papasok sa fort niya ay mapoprotektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa punishment, sa kanyang punishment. At siya ay makakapasok sa surga. Yan ang reward. Sa madaling salita, yung la ilaha illallah, susi. Tama ba? Oo. Yung ano. Susi ba yun? Oo. Susi. Yung la ilaha illallah ay fort ng ano? Fort. Ibig sabihin, yung fort, yung parang, ano ba? Murabag, nasa puder ba? Fort. So, kinsa itong musunod sa iyang fort, protected sa punishment sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya. Kaya sa ibang mga ngaral, narinig ko sa ibang mga ngaral, mga Islam din, mga Muslim, yung la ilaha illallah, susi yun, sabi nila. Susi sa paradise. Pwede rin sabihin natin na susi, pero ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, ano siya? Fort siya. Parang pag makapasok ka dyan sa fort niya, ay protected ka na talaga sa punishment. Okay. Napakagandang sagot. Alhamdulillah. So, wala ka na idagdag, Ustad? Wala na. Wala na. Alhamdulillah. Panghuling tanong na ba yun? Panghuli na, Ustad. Okay. Yun ang huli kong tanong. Sige. Ito ang huli na episode natin. So, i-review natin ha. Okay. Yung napag-usapan, yung mga kasagutan ngayon sa mga katanungan. Unang-una, ang lumabas sa katanungan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan. Walang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga makhluk. At bakit tayo magdasal sa kanya? Bakit magdasal pa tayo sa kanya? Okay? Dapat nating sambahin. Bakit? So nasagot na natin yan. Okay, nasagot na. Na ito ay para sa ating kapakanan din yung pagdasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala.
At ang pangalawa ay magdasal tayo sa Kanya para ating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagpapasalamat natin sa Kanya. Ang pangatlo ay itong salitang La ilaha illallah ay pinakadamos na pangunahing prinsipo ng Tauhid. Yung salitang La ilaha illallah. At ang pang-apat ay ang reward ng punishment, ang reward ng Yung gantimpala. gantimpala ng tauhid or pagsaksi ng la ilaha illallah ay protected mula sa punishment ng Allah. So sa kabuuan yan yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, napakagandang sagot sa lahat na tanong ko, first the beginning hanggang ngayon. Napakagandang mga katanungan at napakagandang sagot. Alhamdulillah. Na lalo-lalo na sa ating mga kapatid sa agama na uhaw sa mga katotohanan, may nakuha silang mga aral. Aral, guide sa ating topiko ngayong gabi. Sa susunod nating mga topiko, Ustad. May comment ba? Comment. Wala tayong comment, Ustad. Wala ba? Tingnan natin. Iyan mo, Ustad. Sa susunod nating topiko, papasok tayo sa justice. Gawin natin yung itong pasok tayo sa Islamic law. Islamic law muna tayo. Pasok tayo sa Islamic law. Wala. Pasok tayo sa Islamic law. Sa Allah. Baka sa Saturday, sa Wednesday, doon tayo papasok. Okay. Alhamdulillah sa mga viewers na palaging nanonood. Sana may nakuha kayong aral sa mga kasagutan ni Sheikh Jainal Abidin Lapasaran at sa silbing gabay sa ating pamumuhay sa araw-araw, sa spiritual hanggang may buhay pa tayo. Ibalik ko kayo kay Sheikh sa kaniyang huling Sige. huling salita. Maraming salamat sa mga taga-subaybay sa oras na ito, sa programa namin sa live tungkol sa usapin ng tauhid, no? Sa pagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagpapasalamat din kami na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng pagkakataon na maiparating ang kaalaman na ito sa mga uhaw sa kaalaman. At inshallah, pagbigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa susunod naman na yugto na ating papasukin tungkol sa topikong Islamic law. Kasi parating na yung Ramadan, inshallah, diyan tayo pumasok sa discussion natin dyan, no? Tungkol sa baka maraming mga katanungan na lumalabas sa tungkol sa Islamic law. Kasi napakahalaga rin na maging tama yung ating pagpupuasa sa buwan ng Ramadan. So, paghandaan natin yan na tayo ay na maalam natin kung paano isagawa yung pagpupuasa. So, hindi na ako magtatagal. Hanggang dito na lang. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bago ako magpaalam, babasahin ko muna itong mga reacted, yung mga nag-react sa ating mga topiko ngayon, yung Ito si Romulo Rosal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babasahin ko itong nakalagay sa phone ko, yung people who reacted. Yung gustong maglagay, gustong magpa-shout out ng pangalan, pakihabo lang.
Kasi babasahin ko yung mga nakalagay dito. Unang-una, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kay Romulo Rosal, Pandora MK Parada, Rosna Muhammad, Alkalde Datumal, si Abu Basam Haron Minanga, Marpelo Musar Jr., Balking Abdullah Kawit, John Cinco, Sail Murad, Kamar Organis Cortes, si Sheikh Jana Abidin Lapasaran, Jirimar RL, Nurhaima Buisan Sapad, Rinante Pananggalan, Jiski Normarde, Ali Ridha, yung isa nagka-Arabic, medyo malabo yung paningin ko kapatid. Hindi ko mababasa yung ano mo, yung nakalagay dito na Arabic. Muslima Wasipa, si Tarski Inghog, at si Ali. Ano ito? Ali. Alhamdulillah sa lahat nga naka-view ngayon. Sana may naibigay kaming aral sa topiko namin ngayong gabi ni Sheikh Janal Abidin Lapasaran. Paki-share lang itong page namin. Paki-like, share at follow. Kasi yung maka-share sa mga ibang-ibang mga kaibigan ninyo, alam kong may gantimpala ang Allah para sa iyo. Ito ay isang sadaka. Yung page namin, paki-share lang kapatid sa agama Islam. Ito si Ibrahim Hulagno, magpapasalamat na at magpapaalam, lubos ng magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na magsabi, Syukran wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.